Pinag-isipan ni Donald Trump ang militar na pananakop sa Greenland para ma-annex ang teritoryo. Samantala, maaaring hindi kayanin ng European Union na labanan ito ng militar. May trade bazooka ba talaga silang panghiganti? Kung tumigil ang Europa sa pagiging mabait, maaaring lumala agad ang sitwasyon higit sa inaasahan. Dapat tayong maging tapat, malaki ang epekto sa United States at European Union kung itutuloy ni Pangulong Trump ang militar na pananakop. Bago pa ang usapan sa kalakalan, kaya nang saktan ng European Union ang United States sa politika at militar. Lumilitaw na kung magdesisyon ang Europa na tumigil sa pakikipag-cooperate, maaaring mas lumala pa ang sitwasyon kaysa inaasahan ng kahit sino. Una, ang pananakop sa Greenland ay agad na magpapalagay sa Estados Unidos bilang itim na tupa ng mundo. Simula ikalawang digmaang pandaigdig, ang Estados Unidos ang pangunahing tagapagtanggol ng seguridad ng kanluraning mundo. Kung lusubin ng Amerika ang Greenland, masisira ang sistema at maaaring ituring ng Europa na kaaway ang Amerika. Ang banta ng Washington sa Greenland ay bumabalik sa kanila. Sinisira ng kaayusang pandaigdig ang impluensya at kapangyarihan ng Amerika sa Europa. Kasama rito ang matinding problemang pang-ekonomiya para sa United States habang lumalayo ang Europa sa Amerika. Isa rito ang depensa, kung saan napagtanto ng European Union na di na nila maaasahan ang United States bilang kaalyado. Isang makasaysayang pangyayari. Dito natin unang nakita ang epekto ng European Union sa ekonomiya at politika ng United States. Sa ilalim ng isang matatag na inisyatibo ng muling pagbibihis ng armas, inaasahan na bibili ang European Union ng daan-daang bilyong dolyar na halaga ng mga kagamitang Amerikano. Ang United States sa katunayan ang naging pangunahing tagapagtustos ng mahahalagang sistema ng armas sa kasaysayan mula sa mga misil hanggang sa mga radar at mga jet na pambomba. Malinaw na sinabi ng Europa na tapos na kaming umasa sa Amerika para sa seguridad at panahon nang magsimulang bumili. Nagpatupad ang European Union ng batas na nag-uutos na gamitin ang malaking pondo sa pagbili sa loob ng European Union, kaya hinihikayat ang lokal na industriya ng depensa at lohistika. Sa huli, bilyon-bilyong dolyar sa bentahan ng armas ang nawala sa mga Amerikanong kontratista sa depensa. Napunta ang pera sa lumalawak na kumpanya ng European Union at isinara ang merkado para sa kumpanyang Amerikano. Ang biglaang gastos na ito na umaabot ng bilyon-bilyong dolyar ay lalago pa sa daan-daang bilyon sa mga susunod na dekada, malaking dagok sa pananalapi at diplomasya ng United States. Maraming armas ang naibebenta ng United States sa ibang bansa, hindi dahil gusto nilang mag-export ng kamatayan, kundi dahil ang bentahan ng armas ay mas diplomasya kaysa kita. Ang makabagong armas ay komplikadong mga sistema. Kapag bumili ka ng Amerikanong radar, kasama na rin ang kontrata para sa maintenance, upgrades, at technical na training na tumatagal ng 10, 15, 20 taon o higit pa. Ang mga kasunduang ito sa armas ay bumubuo ng matagalang ugnayang pang-ekonomiya at nagbibigay ng impluensya sa nagbebenta sa mamimili. Kaya hindi lang bilyong kita, kundi pati mahalagang impluensya ng diplomasya laban sa banta ng pananakop sa Greenland ang nawala sa United States. Gayunpaman, mas marami pang nakataya dito at dito na nagsisimulang pumangit ang sitwasyon. Hindi lang na nasa bingit ng pagkawasak ang United States ng pinakamatagumpay na alyansa sa kasaysayan ng tao, kundi nilalagay din nito sa panganib ang pinakamasaganang ugnayang pangkalakalan sa kasaysayan. Ang kalakalan sa pagitan ng United States at European Union ay tinatayang mahigit 1.5 trilyong dolyar at tumataas pa ng halos 6% sa loob lamang ng isang taon. Ang kalakalan ng Amerika sa China ay nasa 600 at 60 bilyon, hindi man lang kalahati niyan. Hindi lang ito basta malaking kalakalan, ito ang pinakamalaking ugnayan sa kalakalan sa buong mundo. Mas maraming pera ang umiikot sa pagitan ng mga kasosyo kaysa sa kahit anong panahon sa makabagong kasaysayan. Maaaring biglang mawala ang malaking bahagi nito. Nahihirapan na ang kalakalan ng dalawang pinakamalalaking kasosyo dahil sa taripa. Maaaring magdulot ng kaguluhan sa transatlantic trade ang agresyon, nasisira sa trabaho ng mga Amerikano. May trade deficit at surplus ang United States sa European Union. Pagdating sa mga pisikal na kalakal, ang United States ay nag-e-export ng humigit kumulang 300 at 70 bilyong dolyar habang nag-aangkat naman ito ng humigit kumulang 600 at 6 na bilyong dolyar bilang kapalit. Matinding binatikos ang hindi balanseng kalakalan at ginamit itong ebidensya para suportahan ang United States taripa. Pero hindi nito isinasaalang-alang ang dalawang mahalagang bagay. Una, ang United States ay hindi isang manufacturing na kapangyarihan.
Matagal nang inilipat ng mga kumpanya ang produksyon abroad para makatipid, pero nagdulot ito ng pagkawala ng lokal na trabaho at pinsala sa manufacturing labor market. May goods deficit ang United States, pero may services surplus ito na halos 100 bilyon. Sa European Union, ang United States bilang information economy ay mas maraming ine-export na serbisyo kaysa produkto, kaya malaki ang kalamangan nito sa European Union. Mas malaki sana ang kalamangan ng United States, pero naapektuhan dahil hindi nito sinunod ang serbisyo at piracy standards ng European Union. Sa pangunahing sektor gaya ng digital services, bawat panig ay may higit 5 trilyong investment sa ekonomiya ng isa't isa. May European investors na nagtatayo ng negosyo o kumukuha ng manggagawa sa United States at ganoon din pabaliktad. Ang mga export ng European Union papunta sa United States ay sumusuporta sa tinatayang 2-3 milyong trabaho para sa mga Amerikano, habang ang mga kumpanya at investment ng European Union ay nagbibigay ng trabaho sa halos 3.5 milyong karagdagang Amerikano. Parang isang lumang Mexican standoff ito, na pareho silang may baril na nakatutok sa ulo ng isa't isa. Pero ang pagkakaiba, hindi ito theoretical. Pareho nang nakahawak ang dalawa sa gatilyo. Para saktan ang Estados Unidos, malamang gagamitin ng European Union ang kanilang anti-coercion instrument o trade bazooka na ipinagmamalaki ni Pangulong Emmanuel Macron. Ang ACI ay regulasyong ipinatupad noong 2023 para labanan ang mga patakaran sa ekonomiya at depensa. Ang ACI ay nilikha bilang tugon sa trade coercion ng China at ngayon ay maaaring unang gamitin laban sa Estados Unidos, na kaalyado ng European Union. Layunin ng ACI na pigilan ang banyagang bansa na pilitin ang miyembrong estado ng European Union. Sa unang termino ni Pangulong Trump, nagpatupad siya ng taripa sa produkto ng European Union na tinawag na di makatarungan. Ang debat kung paano tutugon dito ang nagbigay daan sa balangkas ng ACI. Kadalasan, kailangan ng European Union ang pagsang-ayon ng lahat ng 27 bansa para parusahan sa ekonomiya ang isang mapanupil na bansa. Pinapayagan ng ACI ang European Union na magpatupad ng mga ganting hakbang gamit lang ang mayoryang boto para maapektuhan ang buong bloc. Ang pagbabagong iyon ang nagbago nito mula alitan sa kalakalan tungo sa sandata. Isa itong makapangyarihang instrumento ng pulisya na nagkakaisa sa patakarang pang-ekonomiya ng Europa. At gaya ng natuklasan ng United Kingdom, iniiwan nito ang mga wala sa ilalim ng proteksyon nito na parang nasa lamig habang patuloy na pinarurusahan ng United States ang mga dating kasosyo nito sa kalakalan. Kapag napilitan ang European Union State, dinadala nito ang issue sa European Commission. Ito mismo ang nangyari nang si Donald Trump bilang tugon sa pagsuporta ng mga bansa sa European Union para sa Denmark hinggil sa Greenland ay nagpatupad ng karagdagang 10% na taripa laban sa kanila. Gayunpaman, maaaring simulan ng komisyon ang proseso sa sarili nitong inisyatiba kung pinaghihinalaan nitong may nagaganap na ekonomikong pamimilit sa loob ng isang miyembrong estado. Sa ganitong paraan, makakabuo pa rin ng depensa ang European Union kahit di i-report ng mismong bansang biktima. Maaaring kakaiba na ayaw ng biktima mag-report. Dapat mong isaalang-alang ang ilang European Union bansa gaya ng Hungary, pinamumunuan ni Viktor Orban, na hayagang sumusuporta sa Russia at kay Putin. Layunin ng probisyong pinapayagan ang komisyon magsimula ng sariling investigasyon na labanan ang korupsyon o dayuhang impluensya sa ehekutibo ng mga nabiktimang bansa. Pagkatapos, dinadala ang kaso sa Konseho ng European Union para suriin at tukuyin sa pamamagitan ng mayoryang boto kung may pamimilit ngang nagaganap. Dahil dito, nagsisimula ang negosasyon sa bansang kalaban, kung saan sinusubukan ng mga diplomat na makahanap ng paraan upang maresolba ang ekonomikong pamimilit nang hindi kinakailangang magpatupad ng anumang parusang hakbang. Kung mabigo ang mga pag-uusap na iyon, gumagawa ang konseho ng isang planong gantihan upang parusahan ang nagkasalang bansa sa isa o higit pang antas. Kasama rito ang taripa at mga limitasyon sa pag-aangkat o pag-export ng ilang produkto. Pagharang sa mga kumpanya ng mga agresor mula sa mga pampublikong programa ng European Union o paglilimita at pagpaparusa sa mga pamumuhunan na ginagawa nila sa loob ng European Union. Ang ACI ay malakas na kasangkapan na pwedeng gamitin ang lakas ekonomiya ng Europa laban sa agresor. Pero ano nga ba ang itsura nito sa realidad? Una, ang mga pinakahalata. Malamang na agad nakikilos ang ACI upang magpatupad ng mga bagong at matataas na taripa sa lahat ng produkto ng United States at maaaring tuluyang ipagbawal ang ilan sa mga ito.
Napakatiyak ng target dahil plano ng mga tagapagpatupad ng patakaran sa Europa na parusahan ang mga red state na naghalal kay Donald Trump para pahinain ang suporta sa kanya. Hindi lang gusto ng European Union saktan ang Amerika, pati ang makinaryang pampulitika sa likod ng desisyon. Nang maglagay ng taripa si Donald Trump sa bakal at aluminyo, gumanti ang Europa sa pamamagitan ng taripa sa Harley-Davidson motorsiklo na doon ginagawa ang makina. Sa Wisconsin, swing state na mas pula, nagpatupad ng taripa sa United States whiskey mula Kentucky at produktong agrikultural ng mga pulang estado. Libo-libong Amerikano ang nawalan ng trabaho noon. Ngayon, posibleng milyon na ang maapektuhan. Dahil sa mahigit $5 trilyong na investment sa isa't isa, pwedeng gamitin ng European Union ang malaking pagmamay-ari nito sa utang at negosyo ng United States at ipagkait ang akses sa sarili nitong merkado. Maaaring maban ang United States na mga kumpanya sa pagbid sa pampublikong kontrata at humarap sa mas mahigpit na regulasyon sa pribadong sektor na bidding. Posibleng tumaas ang gastos ng United States businesses dahil sa dagdag na bayarin kaya mahirap pumasok o umalis sa European market. Maaaring limitahan ng European Union ang United States investment sa mga sektor tulad ng impormasyon at enerhiya. Plano rin ng European Union na bawasan ang pagdepende sa United States para sa natural gas dahil sa mga ginawa ng Washington noon. Hindi kailangang talunin ng Europa ang United States sa digmaan, sapat ng pahirapan ito sa ekonomiya. Ang mga ganitong uri ng hakbang ay maaaring tiyak na itarget para tamaan ang mga partikular na individual at kumpanya sa loob ng United States. Ang mga pangunahing kaalyado ni Pangulong Trump ay biglang maaaring matagpuang hindi na makakapagnegosyo sa Europa o kaya'y hindi na makakakumpetensya dahil sa biglaang pagtaas ng mga gastusin. Sa halip na buong ekonomiya ng United States, maaaring mag-focus ang European Union sa mga hakbang laban sa mga pinakamalapit na tao at negosyo ni Pangulong Trump para direktang mag-pressure sa kanya. Isa pang sandata ng European Union ay ang biglaang pagtaas ng regulasyon laban sa United States tulad ng mahigpit na proteksyon ng datos at regulasyon sa digital na serbisyo na maaaring maging hadlang sa negosyo ng United States. Ang ilang bahagi ng mga umiiral na regulasyon na dati ay maluwag lang na ipinatutupad o pinapalampas para mapanatili ang kalakalan, ay bigla na lang pwedeng ipatupad ng mas mahigpit. Ang tawag dito ay slow kill option, pinapataas ang gastos o pinapahirap ang operasyon ng United States companies. Ito ay maaaring maging malaking dagok sa ekonomiya ng United States, lalo na't ang mga kumpanyang teknolohiya ng Amerika ay mas umaasa sa mga pamilihan sa Europa kaysa sa kabaliktaran. Layunin nitong unti-unting pahinain ang ekonomiya ng United States sa paglipas ng panahon. Pwede ring gamitin ng European Union ang kanilang United States Treasuries. Ngunit ito ay magiging isang sitwasyon ng kapwa pagkawasak, isang bagay na maaaring kayanin ng European Union bilang tugon kung sila ay salakayin. Ang European Union ay may hawak na $8 trilyong sa utang ng United States sa anyo ng mga bonds at treasuries. At ito ang pinakamalaking may hawak ng utang ng United States sa buong mundo. Sa loob ng maraming taon, umasa ang United States sa pagpapautang ng European Union para punduhan ang sarili nito. Masaya silang bumili ng mga kayamanan at bonds ng United States dahil ito ay itinuturing na ligtas na investment na may garantisadong balik. Ang problema para sa European Union, kapag ginawa nila ito, maaapektuhan ng malaki ang European Pension Fund na marami ay nag-i-invest sa United States bonds. May hawak ding malaking United States utang ang mga bangko sa Europa at handa silang ibenta ito kahit malugi. Mapipinsala nito ang Amerika at magdudulot din ng malaking pinsala sa European Union. Patuloy na lumalaganap sa Europa ang ibenta ang Amerika, kung saan nagsisimula ng mag-diversify ang mga individual at pension fund palayo sa pamumuhunan sa United States. Habang ginagawa nila ito, lumilipat sila sa mas delikado at mas mababang kita na alternatibo at unti-unti ring pinahihina ang instrumento pinansyal ng United States. Kapag malakihang nagmobilisa ang European Union, maaaring magdulot ito ng krisis sa utang sa Amerika. Dahil dito, iiwas na rin ang ibang dayuhang nagpapautang dahil hindi naligtas ang utang ng United States. Hindi patas sabihing may trade bazooka ang European Union pero siguradong may malakas silang sandata. Maaaring magdulot ito ng kapwa pagkawasak na sa huli ay pabor sa Europa at makakasama sa Estados Unidos. Kaya hindi ito isang mahiwagang pindutan na biglang wawasak sa United States sa isang iglap pero may sandata ang European Union na dinisenyo para agad parusahan ang pamimilit nang hindi na kailangan ang pagsang-ayon ng lahat. At kung maging digmaan ang Greenland,
Ang trade bazooka na yan ay hindi na lang magiging metapora, kundi magiging paraan ng Europa para siguraduhin na magbabayad ang United States. Ngayon, pumunta ka na at tingnan kung ano ang tariffs at kung epektibo ba ang mga ito, o i-click mo na lang ang video na ito.